tungkulin ng isang pulis na magpatupad ng katahimikan at kaayusan sa kanyang nasasakupan. At dahil kalimitan ng mga krimen na naitatala sa Cubao ay sa gabi nangyayari, samahan natin ang isang pulis mula sa Cubao Police Station sa kanyang magdamag na pagpapatrolya. Sa bawat lugar ay may mga nakatayong police station na nagpapanatili ng katahimikan sa mga nasasakupan nito. Ito ang lugar kung saan maaaring magreklamo o magsumbong ang bawat miyembro ng komunidad. Ang Cubao area ay isa sa pinakakilalang lugar sa Metro Manila. Isa ring larawan ng asensadong business district ang lugar na ito. Sa pagsapit ng gabi, nananatiling buhay ang Cubao dahil na rin sa kaliwat ka ng mga disco bar na matatagpuan dito. Kaya naman, laging alerto ang mga kapulisan dito sakaling may mangyaring gulo sa kanilang nasasakupan. Samahan natin ang isang pulis mula sa Cubao Police Station sa kanyang magdamag na pagpapatrolya sa lugar. Ako po si Police Senior Inspector Virgilio Carotan mula sa Cubao Police Station 7. Duty Shift Patrol Supervisor ngayong gabi. Samahan niyo po kami sa magdamag na pagpapatrolya sa buong Cubao area. Saktong alas 10 ng gabi na mag-formation ang ikatlong batch para sa pagpapatrolya. Ito ay pinamumunuan ni Police Senior Inspector Virgilio Carotan. Nasa 4 hanggang 5 patrol car ang ide-deploy para sa magdamag na pagbabantay sa lugar. Unang pinuntahan ng grupo ni Police Senior Inspector Carotan ang PCP-1 sa May Araneta Center. Pupuntahan natin ngayon ang PCP-1 na nasa Araneta Center. At titingnan natin yung mga tao kung kumpleto ang duty ngayong gabi ron. At saka kung nasa tamang bihis sila. Ang Araneta ay ang pinakasentro ng Cubao area. Kadalasan, dito ginaganap ang mga malalaking events tulad ng basketball games, musical plays at concerts. Ayon kay Senior Inspector Carotan, minsan ay dito nila isinasagawa ang kanilang mga daily formation at deployment dahil isa ito sa mga hot areas o mga lugar na madalas may nangyayaring gulo. Ito ang ating PCP-1 dito sa Araneta Center. Si SPO2 Dueñas ang duty ngayong gabi. Siya ang in charge sa mga complaint dito sa buong area ng Araneta Center. Matapos niya ma-inspect ang PCP-1, tutungo naman ngayon ang grupo sa isa pang presinto para tingnan kung kumpleto ang mga naka-duty na pulis. Matapos nating in-inspeksyon ang PCP-1, isusunod naman natin ng Barangay Silangan, ang PCP-2. Isa sa mga madalas punahin sa mga presinto, lalo na kung 10 oras ng gabi, ay ang kakulangan o minsan pa'y kawalan ng mga pulis na naka-duty. Minsan di sinasabi pang natutulog lamang at hindi umaaksyon ang mga pulis na naka-duty. Kaya naman inalam namin kung ilang pulis nga ba ang dapat nakatalaga sa bawat isang presinto. Sa isang presinto may dalawang naka-duty, yung desk officer at saka yung kabady niya. Bukod doon, meron tayong nakatalagang patrol car dito sa PCP. Tulad dito sa Barangay Silangan, meron silang 3 patrol car. Sa 24 hours, meron tayong 3 shift. Yung first shift natin is 6 o'clock ng umaga hanggang 2 o'clock ng tanghali, then 2 p.m. to 10 p.m., then 10 p.m. to 6 a.m. Bago pa man kami tumuloy sa huling presinto, bumalik muna ang grupo sa police station upang salubungin ang inspection team mula sa National Capital Region Police Office sa pangunguna ni Police Chief Inspector Santos at Chief Inspector Valdez. Matapos ang ilang minutong pakikipag-usap sa inspection team ng NCRPO, agad na tumulak ang grupo sa PCP-3 sa may Barangay Horseshoe. Ang huli po nating pupuntahan ay ang Barangay Horseshoe sa N. Domingo Hemati. Yun po yung PCP-3. Ito ang PCP-3 natin. Sakop niya Barangay Horseshoe. Barangay Onlaran. Barangay Horseshoe at saka Barangay Kaunlaran. Ang duty natin ngayong gabi si PO2C.
Ang Barangay Horseshoe sa may N. Domingo Street ay ang exit at entrance point ng tatlong syudad, ang San Juan, Quezon City at Manila. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Horseshoe, partikular po sa kanto ng N. Domingo Hemadi upang magsagawa ng checkpoint ngayong gabi. Kasama po natin ang kapulisan ng Station 7 at mga barangay tanod ng Barangay Horseshoe. Dito po natin sinagawa yung checkpoint dahil dito malimit ang holdapan dito lalo na pag ganitong gabi. At saka ito po yung pinakamalapit na exit point papuntang Maynila at papuntang San Juan. Mula alas 11 ng gabi hanggang alauna ng madaling araw, nagsagawa ng checkpoint sa Barangay Horseshoe ang ating mga pulis. Matapos nito, muling babalik ang grupo sa Cubao Police Station para bigyang aksyon ang mga walk-in cases. Sa gabing ito, naabutan namin ang nagrereklamo tungkol sa isang lasing na nanggulo umano sa isang KTV bar. Napag-alaman rin na ang nag-aamok na lasing ay may dalang ice pick. Isa pang kasong agad na ring inaksyonan ng kapulisan ay ang kaso ng dalawang matanda na ninakawan umano ng driver ng taxing kanilang nasakyan. Ayon kay Senior Inspector Carodan, kapag sumasapit ng alas 4 hanggang alas 5 na madaling araw, nagaganap ang mga panggugulo, lalong-lalo na sa mga disco bar. Kapag sumapit ng alas 6 ng umaga, nagpapalitan na mga pulis sa pagpapatrolya. Ibang grupo naman ng kapulisan ang iikot sa kabuuan ng Cubao area at re-responde sa anumang kaguluhan.